Maayong buntag mga suking tigpaminaw dinhi sa DYSR 95.1 FM Dumaguete. Mao kini ang Cornerstone Radio Program ug kami nausab ang inyong mga higala sa kahanginan. Ako si Pastor Michelle, kauban nato karon si Pastor Andrew, Evangelist Maven, of course sa kanunay ang makita nato ug madungog nato naglanog-lanog si Dr. Faulkner Faith Mascardo alang sa paghatag sa espirituhanong pagkaon niining sayo sa kabuntagon. Once again, maayong buntag sa tanan. Maayong buntag. Ato i-greet Pastor Michelle ato mga watchers for this morning. Naa si atong naadiri sa atong live karon, kauban nato si Pastor Dadang and Teacher Alisa, si Mama Joy, napod si Mama Joy, si Pastor Shanta na usab, and naa si Melissa, kauban Sister Melissa, napod si Riche, napod si Pastor Dadang diri no. Si Pastor Lito, napod si Pastor Lito, and napaday ni Apas si Pastor Gilbert Masayon. Once again, maayong buntag sa atong naglantaw sa Facebook Live. Yes, good morning sa tanan, and of course sa atong mga suking tigpaminaw sa atong mga radio nga mga songs no nga ginapatukar na ni mga kaigsunan sa ato ang YouTube channel. And of course sa tanan nga mga streaming platforms such as Apple Music, Spotify, YouTube Music ug uban pang sigurong naaning mo diha no. Bulunga lamang ang Music Generation Official, and feel free to listen to our songs. And of course at our mga Facebook pages, we have CB Church Connect. We also have Counterflow. We also have Sips of Scriptures and Unworldly Thoughts. Good morning. Okay, good morning. Pastor Andrew, magampo Pastor Andrew alang sa itong sugod. Hallelujah. Buotan, gamhanan na mong amahan. Salamat nining mabugnaw nga kabuntagon. Nga, bisan pa man sa kabugnaw amahan. Ani-ana pod ang imong mga alagad. Nga, maglanog-lanog sa kahanginan. Magsabwag sa sayo, sa kabuntagon sa imong pulong. Among giampo amahan nga, ang matag pulong gayud nga manggula sa among mga baba karong taknaa. Mamahimo og kining gamhanan amahan nga mobag-o kinabuhi. Dili lang makabag-o sa pisikal, makaayo sa mga pisikal nga mga balatian, kundi mobag-o sa matag kinabuhi, mobag-o sa matag kalag, sa matag tawo nga makadungog niini. Nga bisan asa mo man dad-on kining mensahe kada buntag sayo sa kabuntagon amahan mamahimo gayong epektibo ngadto sa makadungog niini, makaambit niini. Nga mamahimo gayud amahan nga mahimong mabungahon ang matag kinabuhi, mahimong madaugon sa kinabuhi, nga layo sa mga daog-daog sa yawa hinuon. Among giampo amahan nga ang matag katawhan nimo nga makaambit sa imong langitnon nga prinsipyo, mamahimo gayud nga ikaw gayud ang makigistorya kanila nga pinaagi sa imong mga alagad diri sa kahanginan. Mao kini ang among mga pag-ampo diha sa ngalan ni Ginoong Hesus, inubanan sa gahom sa Espiritus pagkabalaan. Amen. Amen. And Evangelist Mav, padayon sa mong basa sa Exodus chapter 6 verses 1 to 3. Okay. And ang tining nga version magkigsunan, no? Then the Lord told Moses, "Now you will see what I will do to Pharaoh. When he feels the force of my strong hand, he will let the people go. In fact, he will force them to leave his land." And God said to Moses, "I am Yahweh, the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as El Shaddai, God Almighty. But I did not reveal my name, Yahweh, to them." Okay. Pastor Andrew, padayon basa sa Cebuano. Nag-ingon diri mga higala sa Cebuano sa MBBCEB. Ang Ginoo miingon kang Moses, karon makita mo ang buhaton ko sa hari sa Ehipto. Pugson ko siya sa pagpalakaw sa akong katawhan. Gani mapugos gayud siya sa paghingilin kanila. Ang Dios miingon kang Moses, ako ang Ginoo. Mipakita ako kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob, ingon nga labing gamhanang Dios
apan wala ko ipaila ang akong kaugalingon, pinaagi sa akong ngalan, nga mao si Yahweh. Mao kato ang pulong sa Dios. Okay. Ngayong kabuntagon mga higala atong sigutan karon God's revelation through the covenant name. I am and I will be. Ang pagpalayag sa Dios pinaagi sa ngalan nga kasabutan or kasabutang ngalan namgoy pag-introduce ba sa Dios sa iyang kaugaling kinsa siya na ay ngalan nga gitawag siya covenant name or ngalan sa kasabutan. Kung sa ato anang sayon nga panabutan na gitawag sa ako or ako mahimong ana, I will be ba. Ako mahimong I am and I will be. Muna siya pasulan do ng duha. Lisura ngalan sa Dios, sing ngalan sa Dios, ako ug ako mahimong. Sa Exodus chapter 6 verse 1 to 3, ang Dios nag-istorya siya. God speaks to Israel's kadabang Moses after their cry under oppression. So, nakita mong gud nimo gud nga ang Dios mismo nakita mong gud sa lament sa iyang ngog hilak o reklamo sa mga Israelita ngadto ni Moses ug si Moses pud ngadto sa Dios nga unsa pay buhaton nimo kung wa na pud kay kalingian ang mga tawo nga imong ginumala nagyaw-yaw pud nimo nagpahungaw sila hang hiubos o kalagot ba ka or disappointments. Ug ang kita nato dinhi that the Lord reassures His people that He is not distant. Iya ang gitagaan og kasiguraduhan ng iya mga katawan dili siya layo. Gani, He is actively at work. Nagapanglihok siya, nagapamuhat siya. Bisan tuod ug ang mga panghitabo dili nimo makita nga ang Dios namuhat, pero namuhat siya. Amen. Sama nga sama bitaw ba ang Pastor Andrew nga di ka kabantay sa bata Pastor Andrew nitubo na di siya. Pero naglihok din itong iyang growth di ay. Doon na po ipagtrabaho sa Dios bisan tuod ang mga sirkumstansya nga makaingon tag hilabihan kapati. Ug mo ni nga kini nga passage kaning tulo ka mga bersikulo mohatag ni nato siya og kanang pagtug-an kung giunsa pag-disclose sa Dios, dunay disclosure sa Dios sa iyang pagkasiya and the continuity of His redemptive plan. Kay wala na pasabot nga nahunong ang walay pagluwas, wala na hitabo, wala sila aprobahin nga giluwas sila, wala dito tungguti sila nga muadto sa kamingawan sumala sa first nga request ni or first nga demand ni Moses nga makaingon ta nga ni hunong na ang redemptive plan sa Dios. Wala aduna gyapon continuity. So doon natin tulo ka mga punto ni nga kabuntagon nga modala ka nato from what God reveals about Himself, His purposes and the implications for faith. So, tug-anan ta sa Dios sa iyang pagtug-an sa iyang kaugalingon, tudluan ta sa Dios kung unsa giunsa niya pag sa unsang paagi ba nga makasayod ta niya or makaila ta niya ang iyang mga purposes ug ang implications para sa ato ang pagtuo. Nagamay lang ang konteksto mga higala. Diba ang mga Israelita nini mga panahon na enslave man gid sila dito sa Egypt for 4 centuries. Lapas mo ganig 4 ka century, hapit mo 5 ka century Pastor Andrew. Ug ang hilak ilang tiyabaw pakitabang sa Dios ning abot kus langit. Then si Moses mo ay gipili sa Ginoo nga mo pahigawas niining mga tawhan na siya mo'y nagdala sa mensahe sa Dios ngadto sa mga katawhan, especially pod ngadto sa pag-ingon sa paraon nga ingon ang Dios buhiin ang mga katawhan sa Dios. Pero Evangelist Mav, limited lang ang iyang access. So mo nang sa Exodus chapter 6 kay bag-o mo ni nga chapter giklaro sa Dios ang iyang name, iyang giklaro diha. Giklaro po sa niya ang iyang faithfulness sa covenant. Mo hinungdan nga ma-set na to ang stage diri for the forthcoming liberation through Moses.
gi-set diri ang stage sa umabutay nga kagawasan sa mga katawan pinaagi ni Moses tungod ni ining pagklaro sa Dios sa iyang covenant name o iyang covenant faithfulness. Adunay key issue ni ini nga passage. Dunay issue na itong makita diri na to Evangelist Mav. Kuha ni siya God's past revelation versus His future actions. Wala. Kada bang nitug-an ang Dios sa nang labayng panahon kinsa siya versus sa iyang umabutay nga actions. So he had previously appeared to Abraham, Isaac, and Jacob nga as the God Almighty or El Shaddai. But now he reveals himself more personally to Israel. Kung ngadto nila ni Abraham, Isaac ug ni Jacob, ang Dios nagtug-an kanila isip nga mao ang El Shaddai. Ug ang El Shaddai ana ang dili lang na siya kay ang meaning ana is God Almighty, pero ang lalom gyud nga meaning ana mga higala mao nga God nurtures and sustains. Mura bitaw siya inahan Pastor Andrew nga nagpatutoy og mga murag bitaw himungaan nga atiman sa mga piso or anay nga nagpatutoy sa mga baktin. So mo na ibot pasabot anang El Shaddai Evangelist Mahaf. Labaw pa na siya sa mingon ta God Almighty. So pag-ingon sa verse 1 nga, then the Lord told Moses, now you will see what I will do to Pharaoh. When he feels the force of my strong hand, he will let the people go. In fact, he will force them to leave his land. Remember kay Evangelist Mav unsa nitabuan ni chapter 5 verse 23? Itong diskutan itong gahapon niya. Niingon si Moses ngadto sa Dios nga wa kay di katabang. Isulti tayo ba pang kay mao man ni response sa Dios sa verse sa chapter 6 sa sunod nga kapitulo. Yes, this is a immediate nga I mean this followed katong panahon nga si Moses ni protesta sa Dios kay lagi siya niingon nga nung pasang gipadala then mga tao day kay nasamot ka oppressed, nasamot ka brutal ang mga iptuhanon kanila ug iyang gingnan nga walay natabang ang Dios. So muni na itabo no? Right after that. Okay, aton lang siya klaruhan mga higala. Dunay God's past revelation. Ang pagtug-an sa Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ang pagtug-an niya is only Pastor Andrew El Shaddai lang. Pero pag abot na ni Moses na dugangan, nahimong intimate kayo personal ang name Yahweh. Yeah. So makaingon ka nga la. Ganong ilana man na siya. So meaning naade na hibalaan si Moses nga wala kay balo si Abraham siyang panahon. Na Pastor Andrew? Na yun kay klaro man diha nga matud pa niya nga matud pa sa bersikulo 2 nga ang Dios miingon kang Moises ako si Yahweh mipakita ako kang Abraham kang Isaac ug kang Jacob ingon nga labing gamhan ng Dios or El Shaddai apan wala ko ipaila ang akong kaugalingon pinaagi sa akong ngalan nga mao si Yahweh. So may masulti naman na Pastor Andrew. So may na-realize ni Juan sa panahon ni dire na to nakita ba nga ani nga verse no sa panahon ni Abraham wala ni niya gitug-an sa ato nga panahon but ani nga panahon ni Moses kani nga bersikulo nagtug-an nato nga dinhi iya nang gi-reveal ang iyang kaugalingon ngadto ni Moses more than pa sa iyang pagpaila ngadto ni Abraham ni Isaac ni Jacob. si Abraham, si Isaac ug si Jacob wala nila ng Yahweh. Wala Wala sila kaila. Ang nakaila ang pila ka first king nga nakaila og Yahweh si Moses. Now, remember ka itong kingon ni Evangelist Mab ganina nga ang mga tao nagyango ni Moses si Moses po ning yango po siya bangutan po ngadto sa Dios. So ang unahuna sa uban gid atuan kay namay ubang mga pastor nagununa mamatod pa ni sa akong classmate Ivan Mab ni Chachi nga ang unahuna gid nga mga si Moses na sayop gito siya ni komentaryo gud sila ngadto si Moses sayop gito si Moses kay ngano man kay bawal ba na kang mulamin ka sa Dios bawal ba nang
mo kuan ka sa Dios, mo pahungaw ka sa imong disappointment sa Dios, imong kaguol nimo nganong wala tabangi ang mga katawhan. Pero mga ano man lang chapter 6 sa sunod kapitulo, wala man lagi pasuan do nasuko ang Dios, wala man lagi nasuko. Ningon man Ginoo, ningon ang Ginoo kang Moises no. Karon makita mo ang buhaton ko sa hari sa Ehipto. Kung ningon ang Pastor Andro, balikan ko Pastor Andro, basara gud ang chapter 5 verse 23. Chapter 5 verse 22 to 23. Sige. Nag-ingon diri mga higala no sa chapter 5 verse 22 to 23. Unya midangop na usab si Moises sa Ginoo og miingon. Ginoo, nganong gipaantos mo man kining katawhan? Nganong gipadala mo man ako? Sukad gayod sa akong pagsulti sa imong ngalan ngadto sa hari, misamot hinuon ang iyang pagdaog-daog sa imong katawhan ug wala kay gikatabang kanila. Oh. Okay, so na kag inom ka Pastor Andro makikatabang. Ha? So nagunahon na gid ang mga pastor ana nga si Moses ana nakasala sa Dios. Bati na kayo, di sayob kuno na. Pero nga naman lang pag-abot chapter 6 verse 1 Pastor Andro be. Chapter 6 verse 1 basa. Nag-ingon diri mga higala. Ang Ginoo miingon kang Moises, karon makita mo ang buhaton ko sa hari sa Ehipto. Pugson ko siya sa pagpalakaw sa akong katawhan. Gani mapugos gayud siya sa paghingilin kanila. Oh, di ba? Yeah. Murag nahagit hinon ang Dios. Ikaw po Dios ingnon kang wa man kay nahimo. Ha? Wa man kay nabuhat. Wa man kay katabang. Ani ko ng Dios even ba sa verse sa chapter 6 verse 1 nga karon makita mo ang buhaton ko. Sa hari sa Ehipto, pugson ko siya sa pagpalakaw. Kabalo di mamugos ang Dios. Pugson ko siya sa pagpalakaw sa akong katawhan. Gani mapugos gyud siya sa paghingilin kanila. Mapugos. So kung dili di madalag hangyo iban ba? Nani di katunan ni ko dili di madalag hangyo. Kung dili ko hangyoon ka sa Dios, di ka badala, pugso di ka sa Dios. So pagpili pa sa Mesel, hangyoon ka sa Dios o pugson ka sa Dios? Dili ra ko sa pugson pa. Are ka hangyo. So okay. So noon ay ato ang tulo ka punto ni kabuntagon mga higala atong unahon ang number 1. God's presence will overrule human doubt. God's presence will overrule human doubt. Ang presensya sa Dios mo ni siya mas mulabaw pa. Mo ni siya mas mulabaw pa sa pagduha-duha sa tao. Mo pa ni siya mo'y magahawod ba. Mo pa ni siya mulapaw. Mo pa ni siya mulabaw. Mo pa ni siya dominar. Kung naa kay pagduha-duha diha, ang presensya sa Dios mooy mopildi sa imong pagduha-duha. So siguro sa Dios diha si Moses nga matud pa sa English nga now you shall see what I will do to Pharaoh. Karon makita mo ang buhaton ko ni Paraon. For with a strong hand he will send them out. Pugson ko siya sa pagpalakaw sa akong katawhan. Gani mapugos gayud siya sa paghingilin kanila. So the emphasis is not on Israel's strategy evangelism or strength. Ang emphasis diri wala sa estratehiya sa Israel unsaon nila nga mahilikay sila o mahigawas sila gikan sa naduble nga pagsakit kanila sa hari. Wala dili sa ilang strategy or sa ilang strength. Ang emphasis diri is naa sa God's intentional intervention. Kada bang tuyuon sa Dios nga manginlabot gud siya. So na may ganahan nimo sa imong kinabuhi higala nga ikaw nga namati karon. Kung naa kay mga problema, mga kasakit yang gitubang dagko kayong mga kasakit o kalisdanan. Di ba mingon ra man kita Pastor Andro, madala ra to ni aton lang gamiton ang atong strategy ug ang atong strength. Pero how about Pastor Andro if magkulat ta sa God's intentional intervention? Asa may masayon? Ha? Kanang muna-muna na itong pangusog, muna-muna na itong palingkamot, muna-muna na itong diskarte, or kanang ang Diyos maoy mamuhat. Masayon primate ang Dios gid may mamuhat. Katong taong gadaog-daog nimo unsay ganahan nimo tigbaso nimo
Imuhang kulatahon, imong atangan, or ang Dios mo oy mo trabaho. Ang Dios gyud mo trabaho permit kay mas masayon gyud di na ta maghago. Siya yun, na ma'am. yung ligaw. Dugagi ko na akong giingon mo. Diring dapita na makita gyud nato ang lihok sa Dios when ang tanan siguro nga devices sa tao or tanang makaya sa tao is of to no avail anymore. Wala na resulta ang mga, let's say, mga human nga mga ways of intervening or interventions. Wala na makaya diring bahina when we yield to God. Dira na to makita nga ang gahom sa Dios is mas labaw pa sa makaya sa tao. And in fact, when you have doubts about what you can do, no, dirang dapita mosulod po that ang unsay mahimo sa Dios. Okay. So ato na tagaag application sa ato ang personal nga kinabuhi. Kay dili ra bata si Moses diri, di puta mga Israelita dinhi. Unsaon na to na siya sa personal na nga kinabuhi. Ako ikatambag mao ni sa diha nga adunay mga pagsakit sa ubang tao or mga injustices. Kali sure man jud ko ni Ivan Bab injustices mong guni. Ano bang wala katagay sa hustisya bitaw? Gisakit hinuon ka imbes nga takos kang magadawad sa maayo. Imbes sakto kag suhol, wa pa ka suhuli, gibunalan pa ka, gipadubli pa gid ang imuhang gi-required nga production. So grabe ka brutal nga injustice ni siya. So if ever makasinati ka ni higala or na kay fear nga makuan ka basig mamatay hinuon ka or unsaon ka o daghang mga hulga sa mong kinabuhi. Hinumduminan ni nga ang plano sa Dios naglakip kini siya decisive intervention. Ang plano sa Dios dili ni siya ingon bitaw nga kana tsamba-tsamba lang ba ang amingon ng Ginoo bisbi tabangan na ka ko kalit bi o tas plano nako dili nagay intentional nga plano ang Dios nagay siya decisive intervention. Gigaman gina sa Dios Pastor Andrew og strategic planning unsaon ka nga mahigawas sa imuhang kahimtang. So unta ning kabuntagon ng ato ang pagsalig makapahulay ta dili sa human resources but in God's sovereignty. Pastor Michelle, kung naam gani kay kapahulayan dili nang unsay mahimo sa tao. Kung dili ka nang unsay mahimo sa Dios. Di ba lahi ra kayo Pastor Andrew? Kung naa kay mong gisulay-sulayan nimo nga diskarte kay para lang mahigawas ka sa imong kapaitan o kalistanan o kasakit. Di gibuhat nimo tanang strategy, i-applyan nimo human strength apan wala ra kay nahimo. Kung ganahan jud kang ma-relax imong kinabuhi makapahulay ka, ari kas pagagamhanan sa Dios. Amen. Ha? Kay kani lisod na magini banggaon gid Evangelist Ma'am kay hari na Egypto. Mao. Kinsa man kuning boder? Kinsa man kuning mangwan dito patuga-tuga? Ha? Patuga-tuga ka Pastor Andro? Atubangon niyo nang hari sa Egypto yung nga ako di ay si Pastor Andro alagad si Ginoo. Si Moses wala na lang sinisukol sa paraon kay didto naman siya gikan Pastor Andro. Niya gibalibaran man nun siya. So ang iyan gibuhaton, iyan ang gibuhat dito siya sa Dios sumbong. Paglingon ng Dios, ako'y bahala na. Pugson ko siya sa pagpalakaw sa akong katawan. Gani mapugos gayon siya sa paghingilin kanila. Mingon ng Dios ba? Dili siya gitog pamagi. Maghimo kog mga circumstansya nga siya mismo pamahawa mo diri. Mingon pamahawa na mo diri. Okay, number 2 na ta. Number 2, Evangelist Mav. God's name and identity bring clarity. Ang ngalan sa Dios ug ang iyang pagkasiya nagdalag pagkaklaro. Sige ngon sa verses 2 and 3, Evangelist Mav. Yun sa verse 2. And God said to Moses, I am Yahweh, the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as El Shaddai, God Almighty, but I did not reveal my name, Yahweh, to them. So si Buano, Pastor Michelle. Nag-ingon diri. Ang Dios miingon kang Moses, ako ang Ginoo. Mipakita ako kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob ingon nga labing gamhanang Dios apan wala ko ipaila ang akong kaugalingong pinaagi sa akong ngalan nga mao si Yahweh.
Kung mo lang tao na siya, Pastor Michelle, ang Dios, naging istorya ngadto ni Moses. Niingon siya, ako si Yahweh. Nagpakita ako kang Abraham. Mipakita ako kang Abraham, kang Isaac, kang Jacob. Ingon nga El Shaddai. Kasabot ka sa meaning sa El Shaddai, Pastor Michelle. Kanang mingon taglabing gamahan ng Dios, mabaw ra gyud siya nga hubad, Pastor Andrew. Kaya kana mong good nga word nga Shaddai gikan na siya sa Hebrew, Pastor Andrew, nga shad. Nga ang meaning nga na, Pastor Andrew, nga tit kabantay ka kanang sa mga tutuyan sa mga baktin. O kaya sa mga mammals ba? Sa mga mama nga anang bata, budidi sila. So but pasabot nga nag-atiman gyud ko, dili lang ingon nga gamhanan kayo nga murag power bitaw nga pakita ang kusog sa Dios. The way good evangelist Mav nga mo care ang Dios nato, the way tang iyan pa to nga murag mga piso o mga baktin or mga bagong anak nga iya gitang giatiman, iya tang gipasuso. Mo nay lalom nga meaning, Pastor Andrew, sa El Shaddai. Wa ni Pastor Andrew? Amen, brother. No, di ang uban na sa mga ubang mga pastors kay katong El Shaddai, katong labing gamhanan ng Dios nga banggaan ay sangkaan ay power ba. So, muna ang traditional man good nga rendering sa kanang mingon tag God Almighty or labing gamhanan ng Dios is nag-reflect na sila sa ilang theological preference, dili sa linguistic evidence. Kung ma-study ka o ang Hebrew man god nga language, mas makita nimo labi na kung study ka sa mga karaan nila ng mga teksto evangelism, mas makita nimo tuon sa day tinuod. So ang word nga shad or shaddai, ang shaddai kan sa word nga shad nga breast or teeth. So inana siya. So muna dilihan sa mga bata or kanang sa mga baktin kung di sila mga anay. So kita nimo nga ang Dios di ay sa pagpailan niya ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Nagpaila siya ingon nga Dios nga mo care. Yeah. Karon sobra pa ingon siya, but I appear to you. I mean, but by my name. But by my name I appeared to you, but by name Yahweh. Ganang akong ipaila-ila nimo, which is wala nako gipaila-ila ngadto kanila. Mato ba sa English ibad mga I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty. Or El Shaddai, but by my name Yahweh, I did not make myself fully known to them. Yeah, what's that? So namatay na lang to si Abraham, di ba? So wag ito siya kalag Yahweh. So there is a progression, Evangelist Mark. Dunay pagsaka sa pagpadayag. Muna nga doon natay gituuhan sa tong church ng gitawag og alang progressive nga revelation. Kay dunay pagsaka, pag-uswag sa pagpadayag sa Dios. Kita nimo nga ang Ginoo from El Shaddai to Yahweh. Ang Yahweh is the personal covenant keeping name. Usa siya ka personal nga ngalan nga iya gipailila ngadto sa Israel, na kini nga ngalan mo keep ug bisan unsang sabot ug mga saad. Ako ang Yahweh nga I am and I will be. So wag kay kuan walay saad ako nimo nga di na ko mabuhat kimo manay meaning ana. So unsaon nato ni siya pag dawat sa tong personal kinabuhi or malipay ta nga nagpailila ang Dios nga siya o siya si Yahweh. So, kita nimo dia nga God's redemptive plan is anchored in His character. Nganong muluwas ang Dios nimo, Pastor Andrew? Dili tungod kay luoy ka, dili tungod kay buutan ka, kundi tungod sa iyang character. Amen. Nganong maluoy man sino? Dili tungod kay luoy ka, kundi tungod kay maluluyon siya. Hallelujah. Nganong higugmaon kanya, Pastor Andrew? Dili tungod kay lovable ka, kundi loving siya. Sa may kalainan, Pastor Andrew? Dako kay kalahiinan, primate, no? Kay dili kuan man makaingon ka ba nga ang Dios gyud kuan gyud siya, lahi gyud siya sa imong nailhan nga silingan nga tawo. No, kay ingon nga ikaw lababol kay ka dapat jud kang higugmaon, dapat kay ingon ana, but dili lahi man ang Dios, no? Dili itong sa giingon pa ni Dr. Faulkner nga dili tungod kay angayan kang higugmaon, but ang Dios gyud mahigugmaon gyud siya. Mo na siya essence anang Yahweh, Pastor Andrew. Pamimuntag Yahweh, but pasabot covenant keeping name. Ngalan nga mutuman og kasabutan.
Oh. So atong klarohon nga ang pagluwas di sa Dios nakaangkla ni siya sa iyang karakter nga siya example trustworthy, personal, and loving, covenant keeping. So the revelation of His name is an assurance of His continual presence with His people. Ganong matiman sa nimo tungod kay mauna siya. Amen. Ha? Dili siya maobligar nimo tungod kay buutan ka o ningil ka, kundi mao gyud ang karakter. Di ba lahi ra kay Pastor Andro? Minagingon nga ako gyatiman ko sa Dios di tungod kay buutan ko, kundi tungod kay caring siya. Siya ang Dios nga motiban. Katapusan, God's redemptive plan requires faith that rests in Him. God's redemptive plan requires faith that rests in Him. Ang plano sa Dios nga makalukat sa atoang mga kahimtang gikan sa kamot sa kaaway, nag-require ni siya pagtuo nga mopahulay diha niya. So kung ato siyang sayunon, kung wala kay pagtuo nga mo relax ka sa Dios, nga mo rest ka sa Dios, dili gyud nimo ma-enjoy ang kaluwasan or ang pag-atiman sa Dios nimo kay sige ra magaguna-huna. Kuno na ra gud pasuando ni sakay kay eroplano unya nang sige kag singgit sa piloto kay ari sa wala, ari sa tuo. Sakay pag eroplano ay dalaki. Kapuyan ika din magpiloto dito. Ari pa ka sa barko mag naay mo tay kapitan dito, ika boy magsinggit-singgit. Kapay ni kuan ni kapala. Hasul kina siya. So the contrast between the earlier revelation nga mao ang El Shaddai and the fuller nga revelation nga mao ang Yahweh, nagsignal siya sa deeper nga trust. Unsa may buot na ko pasabot nga gusto sa Dios nga mas mulalom na ang imong pagsalig nako kay kung kaniadto gabinata ra to kay gipadidi ra ti ka, ha? Mura ginana magipadidi ra kamo ng El Shaddai, Dios nga nagatiman, gadaw nagpasuso. Mo man siya ibini ano Pastor Andrew. Karon gitug-anan ka nga covenant keeping name ni siya, matiman ni siya, dapat mulalom na gani ang imuhang pagsalig or pagtuo sa Dios. Kaya the more kang makaila sa Dios, dapat mulalom ang imong pagtuo sa Dios. Amen. So, dapat ang nasod sa Israel ning panahon ng evangelism must depend on God's unfolding plan. So kung mas gipabukad pa sa Dios yang plano, mas kung nitug-an siya, kung mas nitug-an siya, nipadayag siya kung kinsa siya sa panahon ni Moses nga siya de si Yahweh. Nung angay sila musakang ilang pagtuo, na sila angay magkulbaan. No. So ang ato ang pagsalig ngadto sa Dios, ngadto sa mga plano, not sa ato ang understanding of how He works. Kay kung makasabot ka sa plano sa Dios, bahalag gidugay niya pagtrabaho o bahalag giunsa niya pagtrabaho, di na ka makulbana na. Ang hitabo pa sa Andro, gayaw-yaw maning mga Israelita, kay ngano man miingon sila, yes, ang Dios adunay plano sa pagluwas kanamo. Pero wala lagi ni sugot si Paraon lagi. So how God works, mauna siya ay dili masabtan sa mga tao. Kung inon ka pa sa Andro nga, ay kabalaka kaluwason ka sa Dios, malipay ka. Pero ang problema kay di man mutugan ang Biblia kung saon nga pagluwas. Muna mga tao makabusag pagsalig sa Dios. Pero kung mabalik ka sa kamatuoran nga God's timing is purposeful, their bondage is temporary, and deliverance flows from God's faithfulness to His promises, makaingon ka awalay kurat. Kung nasayod ka nga ang timing sa Dios na ituyo na ganung yang gilangan-langan o kanang bandage temporaryo ra na o ang kagawasan ihatag sa Dios nakabase sa iyang faithfulness sa mga saad, makaingon ka away kurat, walay kurat. So ingon na unta dapat masabtan ito kamutagon mga higala nga bisag unsay atuan gitubang kung nakaila ta kinsa ang Dios ug unsay mahimos ng kinabuhi, balag unsaon pa na niya, balag kanus-a pa na siya, di gyud ta mabalaka. Daghang salamat sa pagkauban. God bless you.